Good afternoon, everybody. So ito ang unang episode ng The Real Talk for the Real Life. Dito lang sa Hot Talk. So mamintay lang natin ang ating guests. Ilang beses na namin tong pinalano, pero at last ngayon is natuloy na. Isa siya sa mga content creator dito sa UAE. Nakilala ko lang din siya dito. So biglaan lang din. Kaya, let's meet her. Kilala ka naman. I am Jengay, na mas kilala kay K-Bay. Ayan si Miss K-Bay. At interviewin muna natin si Jengay. Ano bang mga masterpiece ni Jengay? Ang niche po natin is video editing. Gamit po ang CapCut. Bakit CapCut? Kasi ito yung for now, accessible, pinaka-convenient using phone. Lahat tayo nag-phone na. Though, ang gamit kong pang-edit, CapCut PC. CapCut PC mostly. Yeah. What about sa phone? Di ba meron ka mga tutorial? Nakikita ko kasi, yes. Ginagamit ko actually yung mga tutorial ni Jengay. Doon ko siya wala nakilala, guys. Yung mga tutorial ni Jengay na mga text behind subject. Person, subject, mga ganyan. Nagamit ko yan. Alam ko minsan, di ba, sa mga editings natin, meron yung mga sinasabi natin na hindi, last na to. Pero inabot na tayo ng 1 oras, hindi pa natin napa-finalize. Ano experience mo sa ganun? Actually, sobrang dami kong experience na ganyan. Nung baguhan ako, na nag-start kasi ako ng content creation is February this year. Actually, nagko-content na ako before, pero hindi ako sa editing. Okay, so nagvo-vlogs ako, ganyan. Tamang vlogging lang, nakasama ko yung daughter kung saan nagpupunta, ganon. Pero wala akong intention to get monetized. Tapos, nung sabi ko, parang gusto ko talagang mag-create ng video. So, sige, seryosohin ko na to, sabi ko. So, nag-tutorial tayo. And then, grabe ang editing. Alam nyo guys, yung sasabihin ko na, hanggang lang ako mag-edit, hanggang 1 o'clock lang ako mag-edit. 1 o'clock ng madaling araw ganyan. Kasi tensyado ko na yung time ko sa pag-edit. And then, pagdating ng 1 o'clock, hindi pa siya tapos. My God, pipilitin ko siyang tapusin kasi frustration ko, hindi ko matapos yung edit. Pero hindi siya ganun ka-advisable, especially sa health natin. So, dati kasi sobrang gigil ako na kailangan makapag-post ako. And then, as we go along, like, habang ginagawa natin yung content, nagko-content tayo patuloy ng ganun, na natututunan natin, naaaral natin na hindi natin kailangan magmadali. So, ngayon, I'm proud to say na hindi ko na kailangan manggigil para tapusin yung isang ina-edit kasi makakompromise yung health natin eh. True. Oo. So, sa ngayon is matanda na yung mga katawan natin, di ba? Mga kasukasuan natin. At saka guys, para sa akin kasi, consistency is not just being consistent on posting, like quantity posting. Para sa akin it's the branding, yung kung ano yung focus na niche mo. Like for me, ang focus ng editing ko talaga is editing. So, sobrang loyal ko talaga doon sa brand na yun, sa niche na yun, na ayoko talaga siyang malihis. At specific go beyond yung mga fancy transitions, mga ganon. Kasi for me, practical editing, pwedeng pakinabangan ni Pat, pwedeng pakinabangan ng viewers. I'm not saying na hindi kapakipakinabang yung mga fancy transition, yung mga magic tricks na yun, But then, ang point ko is like, pwedeng gamitin ni Pat sa pag-vlog or pwedeng gamitin ni Juan sa pagtuturo sa school or sa mga projects, sa yung mga work from home, yung mga VA, mga gano'n. So, yun yung mga easy tricks sa pag-editing. Yeah. Hindi lang yun yung tipong extraterrestrial things na bumaba galing sa lupa, bumagsak, di ba? Actually, may nagtanong nga kanina sa live ko na sabi nga na gusto na daw nila akong makitang tumalon sa bagay. Ganon. But then, yun, in-explain ko sa kanila na ang focus talaga ng content ko is practical editing tips talaga, which is yung mapapakinabangan, may impact, like kayang pakinabangan ng mga nanonood, ng mga viewers. So, yung kumbaga is user-friendly. Exactly. Yeah. So, I'm not, actually, isa yan sa frustration ko, no? Yung maraming mga nagva-viral, like, my God, 66 million views, ganon. Pero, like, pag napanood ko, anong impact nun sa akin? Like, ano ang naitulong sa akin nung viral video na yon? So, I don't want to go with that
just for the sake of the views, no? Na, gusto kong gawin to kasi gusto kong, tumaas ang views, no? So, minsan naman siguro na blanco ka sa pag-i-edit. Ano mga tips mo para sa kanila? Ayun. Actually, dumadating yan. Hindi natin maiwasan, no? Na yung creative blocks, creative blocks na sinasabi nila, nangyayari yan. So, actually nga tayo, di ba? Ang ginagawa natin, alam ko yung mga editors yan, nakaka-relate. Like, they're just keep on scrolling just to find inspiration, just to find idea, ganyan. Sa, di mo na malayan, 5 hours ka na palang nag-scroll. Wala ka pang nakitang idea. Parang diba? Guilty ako dyan. Wag tayong mag-rely dun sa ganon. Kung sa tingin mo walang nangyayari sa'yo, walang pumapasok sa isip mo, wag mong i-push. Lumabas ka. Kagaya ko nung nakaraan, pumunta ako ng park kahit ako mag-isa. Lumabas ako, then pagdating ko doon, my God, ang dami kong gustong gawin, So, guys, ito advice ko lang. May dala siyang props. May props ako, guys. Hindi ko pinaghandaan ito. Alam niyo yun. Ayan. Lagi kong advice, unang-unang gawin niyo guys, is to get a notebook. Okay? So, yes. Look at that. Diba? Kahit nasaan kayo, bigyan nyo ng time na pagka na-feel mo na, ang daming yung creative juices mo andyan. So, yun, mag-start ka magsulat. Content ideas, look at that. So, sinusulat ko talaga yun, susulat ko. And alam nyo ba guys, meron pa akong mga drawing. Kasi, susulat, ayan, may storyboard ako. Magda-drawing ako kasi may time na na sinulat ko tapos anong ibig kong sabihin dito nga hindi ko siya maalala. So ang ginagawa ko kapag may gusto akong gawing transition, may gusto akong gawing effects, gagawin ko ito-drawing ko siya. Ito-drawing ko then i-describe ko siya dito ganyan guys, ganyan. Sa pagko-content ko bulleted, as in sobrang bulleted ang ginagamit. Hindi yung tipong isusulat ko na for word per word. Kasi makakalimutan ko yun Makakalimutan mo yan. Mas mabuti pa yung free flow, tapos bulleted lang siya. Mas matatandaan ko siya. Meron kasing mga kagaya mo na simultaneous lang talaga. Depende rin kasi yun. Yeah. Kung ganun kayo, di pwede nyong gamitin. Pero kung nag-work naman sa inyo yung word per word, just go with it. Speaking of scrolling. So, experience mo na, sabi mo nga, 5 hours ka na nag-scroll. Wala kang nakukuha ang idea. So, paano ka nakabalik sa ulirat mo na, hey, kailangan mo mag-focus? Oo. Ayun nga, kapag ka ganun, na nararamdaman ko na wala talagang nangyayari sa akin, kailangan kong baguhin yung ginagawa ko. Lalabas ako, or maliligo ako. Ganun. Talaga, sobrang laking tulong yung pagligo. Kahit nakaligo ka na, iligo mo ulit. Sobrang lilis naman nito, Diyos ko po. Para lang ma-refresh yung utak mo. And then, pag nandun na, bumalik na yung creative juices mo, and then, andun, magsulat ka. Kaya ako lagi may notebook at may lagi akong dala-dalang pen. Kami kong notes. Ang ginagawa ko, kapag may gano'n na, may time na ako, isusulat ko lahat ng nilagay ko sa notes ko. Kasi may mga time, like, let's say, nasa CR ako. Talaga yung phone ko, na may naisip ako, i-notes ko na yon and then isusulat ko sa sa notebook ko. So ayan, narinig nyo na si Jengay. Mag-CR kayo at mag-notes. Okay? Tapos balik niya yung sulat niya sa notebook. Alright. Ano namang advice mo para sa kanila, Jeng? Anong advice ba ang gusto ninyong sa pag-i-edit, sa mga aspiring content creators? Ayun, ako, eto, sa mga aspiring content creators, huwag kayong magmadali. Take it slowly, but work on it. Kailangan, lagi ko tong sinasabi, even sa mga followers ko, na always go back to your why. Bakit ka ba nandito? Ano ba yung purpose? Consideration sa paggawa ng content, sa pagpo-post, even text post lang yan, photo post lang yan, story, or kahit ano na i-post ko sa social media, palaging ang tanong ko muna, ano ang purpose ng content na to? Meron bang mapapakinabangan ba ito ng mga viewers, ng mga followers? May pupulot ba sila na na value, na impact doon sa na yon, sa content na yon? Pareho pa rin naman tayo na we are still aspiring content creators. Gusto nating magkaroon ng pangalan, no? So, ayun, tingin ko, wag tayong magmadali. Love the process, enjoy the process,
and work on it. And thank you so much, Jengay. Pero may question pa ang karamihan. Ayun. Paano nga, actually question ko lang. Paano nga ba nag-aral si Jengay mag-editing? Hindi po ako nag-aral. Yun. Self-learn lang po ako. So, ang ginagawa ko, yung CapCut mismo, nag-start ako mag-edit sa, sa mobile phone lang. And saka ako nag-CapCut PC. So, ang ginagawa ko, mag-import lang ako ng photo or any video and then isa-isahin ko yung tools. Iniisa-isa ko lahat ng tools. Tinatry ko kung ano ang gamit. Ganon. So, and then dumating na ako doon sa phase na pag may napapanood akong mga video at may nakita akong effects, iniisip ko kung paano niya ginawa yon and then saka ko siya pa-practicein sa phone. So, meron ka ring mga inspirational content creators? Yes, meron akong mga inspiration na content creator. Number 1, si Peace Gates. Ayan, shout out. Shout out, Peace Gates. Bikini Men. Ay, baka naman. Gusto makipag-collab. Diyos ko po. Si Peace Gates, ayan, pinokalo ko na content creator. Sobrang inspired ako sa mga vlogs niya. Paano niya i-deliver yung vlogs niya. And then, Jess, Jess, sobrang galing niya sa mga transition. Sobrang galing. And of course, yung aking model. May model po kasi ako dito. Sino? Si Junel Espinoy. Sa kanya ko i-pattern yung tutorial ko. So, next time ulit tayo mag-usap-usap sa buhay ni Jengay. May part 2 to for sure. Actually, ngayon lang kami nakita ni Jengay. Ilang buwan na namin to. Actually, nakilala ko si Pat sa live ko sa TikTok. Tapos nandun siya. Tapos tinuturuan niya ako sa pagla-live sa TikTok. Kasi guys, sobrang baguhan ako sa TikTok live. Hindi ako nagla-live. Hindi siya marunong mag-live, guys. Ako naman sa baba, nagko-comment lang ako. Sabi ko, pindutin mo to, pumunta ka dito, dyan. O, diba? Kasi mas active ako sa, sa Facebook. Pero ayun nga, dahil gusto kong mag-grow sa TikTok, kaya... And I'm so proud with Jengay, ha? Nakilala ko siya. 4,900 followers now. Almost 10,000 followers na siya. Congratulations, Jengay. Pagpatuloy mo lang, flag mo naman yung mga social media. Iisa lang yung gamit kong name, Jengay. Jengay. Sa TikTok, same lang din. Sa YT, sa CapCut, at saka sa Facebook. So yan, follow niyo po si Jengay.